Dakila naman aming Diyos, salamat po muli sa panibagong buhay at lakas na binigay niyo po sa amin kaninang umaga at sa iyong gabing ito, Panginoon. Kami ay nagbabalik ng lahat ng papuri at pasasalamat. At ngayon, narito kami muli, Panginoon, sa inyong harapan dahil alam po namin na tanging salita po ninyo ang patuloy na nagbibigay sa amin ng biyaya at pagpapala na yung hindi magagawa ng tao o magagawa ng mga bagay sa mundong ito ay nagagawa po ng inyong biyaya sa aming buhay. Samahan niyo po kami ng iyong Espiritong Banal, turuan niyo po kami at dalhin niyo po kami papalapit sa inyo, Panginoon, sa pamagitan ng inyong mga salita. At dahil alam po namin sa aming mga sarili, wala po kaming kakayanan o magagawa dahil limitado po ang aming lakas at talino. Kaya hayaan niyo po na kayo po, Panginoon, ang manguna at kumilos. Pagpalain niyo po ang mga salitang ihahatid niyo sa amin. Ito po ay magbigay muli sa amin ng kalakasan, kagalingan, at katugunan sa lahat ng aming pangangailangan. Sa inyo po namin inaalay ang lahat ng ito at inaangkin namin ng may pagpupuring pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aming samot dalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Purihin natin ang Panginoon, palakpakan natin siya. Ang ating pong pag-aaralan ngayon ay sa aklat, sa letter ni St. Paul sa Galatians chapter 6, verse 1 hanggang sa verse 5. Ganito ang ating mababasa. If a man is overtaken in any trespass, you who are spiritual, restore such a one in a spirit of gentleness, considering yourself, lest you also be tempted. Verse 2, bear one another's burdens, and so fulfill the law of Christ. For if anyone thinks himself to be something when he is nothing, he deceives himself. But let each one examine his own work, and then he will have rejoicing in himself alone, and not in one another. For each one shall bear his own load. Purihin natin ang Panginoon. Pwede na tayo makaupo, mga kapatid. Hallelujah. Hapon ay meron pong mga kapatiran na nagpasyal sa akin at sinikot po namin ang buong Macau. Likod po kami at hindi po kami sumakay, lumakad-lakad lang po kami. Nag-enjoy naman po kami sa kakalakad at na-testing po namin na yung mga paa namin ay matitibay pa. Ano po? Paalang po yung matibay. Ano po? So far, so good. Ay magandang karanasan po. Ano po? Sapagkat kahapon holiday. At hindi naman po lahat tayo ay nagkaroon ng opportunity makapag-holiday. Pero ganun pa man is, ang Diyos ay meron lagi siyang ginagawa sa buhay natin. Amen. Just to ease our burden. Just to ease our burden. Yung aking pong, ang layo na ng tinanong na. Yung aking pong binasa dito sa letter po ni St. Paul, na ang pagkasabi niya po dyan ay kung meron man sa atin daw po ay nagkakasala. Ang mga nagagawa po nating kasalanan ay sometimes came from our sufferings and burden or temptation. Marami pong pinanggagalingan na tayo po ay nagkakaroon ng mga trespasses or kasalanan. Marami pong reason ito. Tayo naman daw po na mga spiritual, ibig sabihin yung mga nag-mature, lumalakas sa pananampalataya ay tayo po ang magbabalik sa Kanya ng gentleness, ng mahinahon. Tapos,
ingatan din naman natin kapag tayo po ay nagpapanumbalik ng mga kapatid natin ang hihina ng lulupaypay kasi baka tayo rin po ay matukso, matempted o bumagsak. And verse 2, sabi ni St. Paul, verse 2, bear one another's burden. Sa Tagalog yan, magpasanan kayo ng mga pasanin. Pasanin natin ang bawat pasanin. Ibig sabihin, all of us, as a Christian, ay meron po tayong mga tinatawag na mga burdens, pasanin. Ano po? Kaya sabi niya, one another, sa isa't isa pasanan tayo. Ibig sabihin, yung problema mo, yung bigat mo, tutulungan kita. Pag ako naman nagkaroon ng kabigatan, pasanin, tutulungan mo rin ako. Yun pong ibig sabihin nun. And also, fulfill the law of Christ. Tapos, wag nino man akalain na siya ay to be something, no? Wag akalain na sino man na siya man ay mahalaga o importante, no? Sabi ni St. Paul, at sabi niya ay kung may nagpapalagay sa kanyang sarili na siya ay mahalaga, gayong hindi naman dinadaya niya ang kanyang sarili. So, ibig sabihin, let us focus ourselves to one another, hindi lang sa ating sarili na mahalaga. Tapos, verse 4, suriin, sabi niya, suriin ang bawat isa ang kanyang sarili kung mabuti ang kanyang ginagawa. Magalak siya, huwag nang ihambing yun sa ginawa ng iba. Pagdating sa verse 5, for each one shall bear his own load. What is the difference nitong burdens, verse 2, at saka sa 5 na load? Actually, it is the same word, burdens and load. Parehong salita. Yung burdens doon sa verse 2 na sinasabi, at saka dito sa verse 5 na load is, doon sa burden na yon is, as a Christian, lahat po tayo merong pasanin na meron po tayo tinatawag na pagtutulungan para matupad natin yung utos ng Panginoon. Because bilang magkakapatid, isa na tayo sa Panginoon, ibig sabihin, dahil isang katawan tayo, pag sakit ng kalingkingan, sakit yun ng buong katawan. Amen po ba? Amen. Kaya po yun yung sinasabi ng verse 2. But this one, for each one, individually na po ito. This is not for sa atin lahat, but individually shall bear his own load. Dapat pasanin mo yung sarili mo ring pasanin. Okay? Halimbawa, oo, magkakapatid tayo, tutulungan kita, pero hindi ako pwede magpaaral ng anak mo. Burden mo yun eh. Di ba? Ikaw magpapaaral nun. That is each one shall bear his own load. Sa gawain, meron tayong tungkulin sa isa't isa. Let's bear one another. Yun sabi po ng verse 2. One another's burden. Pero pagdating dito is, each one shall bear his own load ng kanyang burden. Now, merong burden na dapat tayo magtulungan sa isa't isa, but we have also an tinatawag na personal burden. Ibig sabihin, labas tayo doon kasi may sarili ka ng tungkulin sa mga tungkulin mo na hindi ko tungkulin. Yan ang ibig sabihin nun. But in the Lord, sabi ng verse 2, fulfill the law of Christ na gaganap natin ang utos, kautusan ng Panginoon. Let me go on. Ang gusto kong i-share sa inyo, turning burdens into blessings or benefits. Pag tayo po ay nagkakaroon ng mga pasaning bigatin, ay iniisip natin, walang blessing doon. Ayun ang naiisip natin. Kasi kadalasan sa sobrang bigat, hindi na tuloy natin nakikita na nasa likod ng burden ay merong blessing. And that only God can turn that burden into blessing. Pero sa mundo,
Sa iba, yung kanilang burden ay nagdadala sa kanila para sila ay bumagsak at mawalan ng pag-asa. Kita nyo, dalawang klase ng tao sa mundong ito. Yung burdens nila sa buhay nagiging stepping stone para sila maging successful. Yung isa namang klaseng tao, yung burdens nila sa buhay, ang siyang nagpabigat sa kanila, hindi nila nakita na merong blessings. Sa likod ng blessing, ng burden, merong blessings, kaya nawalan sila ng pag-asa na talo po sila. Dalawampung klase ng tao na mapapansin natin na pagdating sa burdens. Ano po? At yan po ang gusto kong i-share sa inyo ngayong gabi. And hope and pray matapos ng 10:15. Ano po? Sa Thursday na po yung part 2 na... Yung Thursday, part 2 po yun ng ating fullness of God. No? Filled unto the fullness. Mapuno ng kapuspusan ng Diyos. Pero hindi po yun ang topic natin. Kasi Thursday po yun, hindi naman pwedeng ngayon po Friday po yun, hindi naman po pwedeng ngayon po i-share. Kaya ngayon, iba naman, blessing naman po ito. Now, let me go on. 2 sources of our burden. May dalawa daw pong pinanggagalingan yung ating mga pasanin o bigatin sa buhay. Una pong pinanggagalingan is God is the one who allows, siya ang nagpapahintulot ng burden sa buhay natin. Galing pala sa Kanya. Bakit kaya? Samantalang Panginoon, sabi, gusto niya daw tayo tulungan, pagpalain, tugunin, pagalingin. Gusto niya tayong palakasin. Tapos, pagdating dito, siya pala ang isa sa nag-aalaw papahintulot ng burden. Iba po yung nagpapahintulot, pinapahintulutan sa sinasadya. Magkaiba po yun, ha? Ang Diyos, wala po sa plano niya na tayo isaktan, pahirapan, maalipin, o tayo po ay pati sa pagkakasala sa creation, wala sa plano ng Diyos magkasala sina Adan at Eva. Nagkataon lang talaga na sinunod lang nila yung gusto nila kaysa sa Diyos. God is the one who allows us the burdens of life. Meron dito kung nakita sa nag-search ako ng verse, sabi dyan sa Ecclesiastes chapter 3 verse 9 and 10. What do people really get for all their hard work? Ano nga ba ang nakukuha ng tao sa kanyang pagtatrabaho? Ito po kasi itong mga ngaral na ito o Ecclesiastes na ito, na obserbahan niya ang lahat ng bagay sa mundong ito, paikot-ikot lang, paikot-ikot. Mauuwi sa wala, mauuwi sa wala. Kaya sabi niya, ano nga ba mapapala ng isang tao para makuha niya man ang lahat sa kanyang pagtatrabaho? And verse 10 says, sabi ganun ng verse 10, verse 10, I have seen the burden of God has placed on us all. Sa kanyang observation, sa kanyang wisdom, ang Diyos ang naglalagay ng burden, papahintulot sa bawat tao. Kaya po pala tayo burden kasi pinapahintulot ng Diyos. Paano kaya kung ang tao walang burden? Ano? Halimbawa, wala tayong iniintinding problema, bigat, pagsubok, sufferings, trials, kung wala. Now, sabi ng 2 Corinthians chapter 12 verse 7 and 9, and this is the story of one of the trials of St. Paul. Itong 2 Corinthians 12 verse 9, nakatanggap kasi siya ng napakagandang kapahayagan. Halos yung kapahayagan na ito na siya po ay nakarating pa doon sa langit. Ibig sabihin, naglilingkod pa lang si San Pablo, nakita niya na yung glory, yung kalwalhatian na naghihintay sa kanya.
Kaya para hindi daw siya maging proud. So, to keep me from becoming proud, para hindi ako maging magyabang o maging palalo, I was given a thorn in the flesh. Nang sinerch ko po itong thorn of the flesh, hindi po ito yung literal na tinik sa katawan. Yung thorn in the flesh na ito, hindi po kasi sinamin na mention ng Bible. Pero malamang ito yung isang sakit. Malamang ito yung isang sakit o karamdaman. Na nagiging messenger ni Satan, ibig sabihin, galing kay Satan para pahirapan ako. Sabi niya, to torment me and keep me from becoming proud. See? Napansin po niyo yung word ni St. Paul? Para hindi daw siya mayabang. Tapos, sabi niya sa may verse 8, 3 different times, makatatlong beses niya daw hiningi, nagmakaawa sa Panginoon na, alisin niyo po ito, Panginoon, hindi ko kayang pasanin. Hindi ko po kayang batahin o I cannot bear on, I cannot carry on. It's time, he said, sabi niya, my grace is all you need. My power works best in weakness. So now I am glad. Sumagot ang Diyos, hindi siya pinagaling, pero sumagot ang Diyos sa kanya, ang biyaya ko sa iyo ay iyan ang kailangan mo. Yung kapangyarihan ko ay kumikilos ng mainam sa iyong kahinaan. Nakita ninyo? Si St. Paul ay pinagkalooban ng kapahayagan at halos nakarating na sa langit at sa dami ng mga healings and miracles na ginawa sa kanya ng Panginoon para hindi daw po siya mayabang. Yung pong ibig sabihin nun, mga kapatid, ha? Now, tingnan niyo po. Why did the Lord allow the burden on St. Paul? Bakit nga pinahintulutan? Nabanggit ko kanina, he should not be arrogant. Pansinin po ninyo, di ba? Kung minsan kapag tayo po ay masyado nang bilib sa sarili natin, ano po, pag yung wala ka ng problema sa pera, no? Wala ka ng problema sa health, wala ka rin problema sa trabaho, ang ganda ng trabaho, ang ganda rin ng sweldo mo, tingin mo sa sarili mo, no? Bidang-bida ka. No? Tingin mo sa sarili mo, ang husay-husay mo, ang galing-galing mo. Kaya anong ginagawa ng Diyos? Para hindi tayo masentro sa sarili natin, para hindi tayo maging proud, ang gagawin niya, papasok siya sa atin at papahintulutan niya ang burdens. Saan nagsisimula yon? Pwedeng sakit, pwedeng problema sa asawa, pwedeng problema sa trabaho o employer, at pwede ring problema sa kaibigan o anumang relasyon. Pumapasok siya. Kasi pag tayo po ay nagiging proud sa ating sarili, mga kapatid, nawawala yung focus natin sa Diyos na pupunta sa ating sarili. Walang tao na hindi hindi nangangailangan ng papuri eh. Yung pansinin siya, nature natin yan na kahit mahirap ka lang, kahit na hindi ka nakapag-aral, merong dapat na magbibigay sa iyo ng papuri. Yung hindi naman sa palalakihin ng ulo mo, yung magbibigay sa iyo ng tinatawag, magbuboost sa iyo para lalo kang ganahan, di ba? Kailangan din natin yung bilang tao eh, di ba? Di ba, tingnan niyo, pag merong nagsasabi sa atin na kahit hindi tayo maganda at hindi tayo gwapo, pag sinasabihan tayo ng gano'n, parang ginaganahan din tayo, di ba? Nakakatulong, di ba? Kahit hindi ka magaling, pag sinasabihan kang magaling, kahit hindi ka masarap magluto, sinasabihan ko, sarap mo rin magluto ah. O, di ba? Minsan, kailangan natin ng ganun eh. Sa relationship, kailangan din ng tinatawag na spices. O, yung marunong tayong magpasarap, hindi yung laging nagpapabigat, ganyan. Now, the point is, para hindi maging proud, to keep us humble, and that is the opposite of being proud is being humble naman. Para tayo ay manatiling humble. Now, itong tinik ni San Pablo, na sakit niya karamdaman, nagpapaalala sa kanya hindi lang
kundi to depend on God. Paano mo malalaman na nagtitiwala ka sa Diyos kung sa sarili mo ay punong-puno ka at masagana ka? Paano mo malalaman? Kung minsan parang ganito ang Panginoon, ano po, ginagawa niya sa buhay natin. Minsan mararanasan mo na may sakit ka para malaman mo na siya ang healer. Ba? Paano mo malalaman na healer siya kung wala kang sakit? Minsan mararanasan mo magkaroon ng problema sa financial para malaman mo siya yung giver. Diba? Minsan mararanasan mo na malulungkot ka talaga. Kahit maganda cellphone mo, kahit may trabaho ka, pero parang nalulungkot ka pa rin. Para maranasan mo na siya yung nagbibigay ng galak, ng kasiyahan. Ganyan ang ginagawa ng Panginoon to depend on God. Pag lagi na lang tayong nagtitiwala sa ating sarili, mga kapatid, and then time will come, yung pagtitiwala natin sa sarili, babagsak na tayo, tapos magiging burden. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Yan ang dahilan para si St. Paul ay mapalayo doon sa kanyang pagiging proud at pagiging self-sufficient. Alam ng Panginoon kung paano tayo binabalanse. Alam. Tinanin nyo ha. Sa totoo lang, kahit naman may trials, may problem tayo, hindi naman pinababayaan ni Lord na bigyan niya tayo ng blessings. Kung ang buhay natin at pananampalataya natin, puro na lang paghihirap, puro na lang dusa at problema, at walang blessing ni Lord, palagay ko hindi natin kakayanin. That is how the Lord know how to balance our lives. Di ba pag nagpupuri tayo, dalawang kamay taas, tataas natin, hallelujah. Oh, yung isa doon, pagpapala, yung isa doon, trials. Di ba? Hindi pwedeng puro trials lang. Meron ding blessing, meron ding pagpapala. Binabalansin ng Diyos eh. Remember, always, God is a God of balance. And Christian life must be balanced. Sa buhay natin, subukan yung hindi i-balance. Nag-suffer po ako after 2 weeks. Nag-suffer po ako sa aking stomach pain. Umalis ako sa atin, 2 months ago, nagpa-laboratory ako, lahat normal. At wala po akong nararamdaman ng mga pain sa stomach. After 2 weeks ng aking lifestyle sa plot, hindi ko po alam, diniscover ko sa mga pagkain ko. Diniscover ko sa mga pagkain ko kung alin doon ang pinanggagalingan. Yung nandito lang siya sa sentro, na masakit, na nag-i-stay lang siya after 1 hour, 2 hours, masakit. Pagkatapos mawawala. Pag sobrahan ako ng kain, sasakit. Pag naglumampas sa oras na dapat kumain, sasakit din. Sumasakit. Pero kahapon, ang inikot namin ang buong Macau, hindi naman siya sumakit. Kaya na-expect ko sasakit. Kulang lang pala sa gala. Sa gala lang pala po. Hindi ko maintindihan. In-adjust ko yung kain ko, inalis ko yung ganito. Tapos meron pa rin akong nararamdaman. Sabi ko, Lord, paano po ako magiging successful sa pagnimisyon kong ito na tumugon ako sa inyo dito sa Macau kung meron po akong nabibigatan po ako sa nararamdaman ko. Ay, nahirapan na po ako. Ayaw ko naman po mag-take ng gamot. Pinaubaya ko na lang sa Panginoon. Binigay ko na lang sa Kanya, bahala na siya. Pagalingin niya ako sa hindi, bahala siya. Alam niya naman ang mabuti para sa akin. Hindi ako makakapag-serve kung lagi akong may iniinda. Now, there is something na parang na ano po ako, na nagulat, parang na mamangha ako na hindi ko to nararamdaman sa Manila. And in fact, mahilig din ako mag-exercise.
Kaya ano ko tinatawag to na physically aware ako sa physical. Kaya nakikita ninyo hindi ako mataba. Kasi hindi rin ako marami kong kumain. Kaunti lang din ako kumain. What I mean is, hindi ko nararanasan, pero dito ko naranasan. Sabi ko, Lord, ano po ba? Tubig po ba? O yung electric kettle po ba na merong, ano po ba? Pagkain po ba? Ano? Trinay ko, pinaghalo ko yung oatmeal at saka yung Cadbury na chocolate, lalong humapdit si Kura ko. Tiningnan ko kay Google, yung chocolate pala, malakas pala yung magpahilab ng ano. Samantalang nagmamilo naman ako sa commercial. Nagmamilo naman ako sa Pinas, hindi naman sumasakit ang tiyan. Now, the Lord knows how to balance our lives. Kailangan talaga balanse. Sa pagtulog, sa pagtatrabaho, hindi lang trabaho, dapat meron din sa Panginoon. Hindi lang pahinga, dapat meron din sa Panginoon. Lahat binabalanse. Pag hindi ho natin mabalance sa buhay natin, sa spirituality natin, magkakaroon po tayo ng burdens. Diba? Sabi daw, anything that is too much is bad. Masama na, hindi na po maganda. Pangalawa po. Yung una, it is the Lord. It is Him who allows the burdens of life. Pangalawa, ito naman ang pangalawa ngayon na mapapansin natin, is sometimes we bring burdens to ourselves. Sa pangalawa, minsan hindi na galing sa Panginoon na. Kung hindi man galing sa Panginoon, maaring sa part natin, tayo rin po yung nagdadala ng burden sa buhay natin. We are burdened, tayo po ay nagbaburden because we are foolish and disobedient. Ang hangal po, o pagiging hangal, ay hindi nangangahulugan, walang alam. Iba po yung tanga sa foolish. Yung foolish, alam niya, kaya nga lang, ayaw niyang gawin. Alam niya, pero ayaw niyang gawin. Hindi niya magawa, pero alam niya. Foolish and disobedient to the Lord. Now, naalala ko, our own rebellion may afflict us. Meron kasi dito sa Hebrew chapter 12 verse 5 and 6. Sabi ni Hebreo, nakalimutan nyo na ba mga pangaral sa inyo bilang mga anak ng Diyos, bilang mga anak niya? Anak, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid sa iyo ng Ama. And don't give up when He corrects you. Ano ibig sabihin nun? Ito pong Hebrews chapter 12 verse 5 ay encouragement po ito sa mga mananampalataya na dinidisiplina ng Panginoon. Wala pong pagdidisiplina kung wala pong pagsuway. Tayo po bilang mga parents, we discipline our children. Why? Because meron tayong nakitang mali at pagsuway. Kung babaliwain natin ang pagdidisiplina, pagtutuwid sa ating mga anak, mapapariwara sila, maliligaw sila. Napansin po ninyo yung mga batang naglalakihan ngayon, matitigas ang ulo, walang modo, bastos, irresponsible. Bakit? Hindi po kasi sila dumaan sa discipline. Ang pagdidisiplina ay hindi pagpaparusa. Maliban na lang kasi kung ang parents ay talagang sobra kong mamalo, ay hindi ka nagmamahal nun. Ibig sabihin, babalansin mo rin yung pagpalo, pagtutuwid. Ganyan ang ginagawa ng Diyos. Gumagamit siya ng disciplinary action sa buhay natin kasi anak niya tayo. Bakit? Kasi minsan tayo ay matigas ang ulo at sumusuway. Pangpatuwid sa atin yun. For the Lord discipline those He loves. And He punishes each one He accepts as His child. Pag hindi ka na kinokorek, tinutuwid ng Diyos, ibig sabihin hindi ka niya mahal. Kaya pag minsan may ginagamit ang Diyos na nagko-correct, nagtutuwid sa atin, maaaring kapatid mo, maaaring yung word of God na naririnig mo, maaaring yung mga problema, burdens, ginagamit ng Diyos pang disiplina, pang tuwid sa iyo, anong kailangan mong gawin?
tanggapin mo. Kasi, kung hindi mo tatanggapin yon at ayaw mo magpakorek, nangangahulugan, mga kapatid, ayaw mo ng pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos, palatandaan yan, na dinidisiplina tayo. Pag wala nang nagsasabi ng mali mo, wala nang nagko-correct sa'yo, wala na, bawa, ni isa wala, yun ang pagtakahan mo. Ibig sabihin, wala ka ng amor. Diba? Kaya habang may nagko-correct, nagsasabi, tanggapin natin. Now, kung ang pagko-correct, pag ang sinasabi, malalaman nyo naman po kung criticism or correction or discipline. Correction and criticism. Ang criticism ay pagiging judgmental po yon. Yung correction, hindi po. Nakatuon lang doon sa pagkakamali na maituwid. But criticism is ida-damage niya ang reputation mo, yung pagkatao mo. Correction is hindi ka sisirain, kundi tuturuan ka lang, paalalahanan ka lang para lalo ka pang mag-improve. See, mga kapatid? Now, yun pong ibig sabihin niyan, our rebellion may afflict us if kung hindi po natin tatanggapin ang pagtutuwid ng Panginoon. Now, tinan niyo po, yung prodigal son po, naalala ko po, prodigal son. What is the story of this prodigal son? Ang yaman ng pamilya, ang dami nilang katulong alila. Alila po ang tawag doon, mga slaves, servants. Ang ganda na ng buhay niya, senyorito siya. Oh, ang yaman ng ama niya, umalis pa siya. At sabi niya, Father, give me my inheritance, give me my share. Wala pa po siyang sapat na gulang para hingin niya yung kanyang share. According to the family code. I think the age of 18 siguro or 21, I'm not sure para pwede kang tumanggap ng mana. At hindi pa pwedeng ibigay sa iyo ang mana kung ang tatay buhay pa o hindi pa gumagawa ng testamento. Pero kung pipilitin mo, sabi niya, Ama, bigay niyo sa akin yung aking mamanahin. Sa isip-isip niya, kaya niya nang tumayo, kaya niya nang mabuhay, kaya niya nang magsarili. Umalis siya, nag-cross country siya. Pagdating niya sa kabilang lugar, naubos ang kanyang kayamanang hiningi sa tatay niya. Bakit? Kasi sa dami ng kanyang barkada, bisyo dito, layaw dito, naubos lahat. Nang maubos lahat yon, bumagsak ang kanyang buhay. Para makasurvive siya, nag-apply siya ng trabaho at ang trabaho na in-applyan niya na tumanggap sa kanya ay magpakain ng mga baboy. Palibasa, hindi pa siya tapos at hindi pa siya skillful o hindi pa siya ganap talaga, hindi pa siya eksperyensado. Di ang trabaho niya ngayon, magpakain ng baboy. Habang nagpapakain siya ng baboy, hindi siya binibigyan ng pagkain ng kanyang amo. Pati sweldo. Habang nakaupo siya at katabi yung baboy, sabi niya, doon sa tahanan ng aking ama, sarap ng buhay ko. Ang dami naming alila, marami, sarap ng pagkain, ang ganda ng damit ko dito. Gula-gulanit ng damit ko, madumi na. Gugutom ako, mamamatay ako dito, babalik ako sa aking ama. Now, he suffered because he rebelled to his father. Ando doon na siya sa kanyang ama, umalis pa siya, nag-suffer siya. Kapag tiningnan po natin ito, pag umalis po tayo sa tahanan ng ating ama o sa divine provision and protection ng Diyos, magiging vulnerable tayo sa lahat ng attack ng trials or enemies. That's why he suffered. Bakit? Wala na siya sa poder ng kanyang ama. There is a right time na siya ay umalis, pero hindi pa time para siya umalis. He rebelled kasi gusto niyang magsarili, gusto niyang sumuway sa kanyang ama. Did you remember si King David? Ano pong nangyari kay King David? Sa 2 Psalm chapter 12, he suffered because of his sin. Ano yung sin niya? Bathsheba. Nakakumit siya ng adultery kay Bathsheba. Anong naging consequence? Very painful. And so was
the discipline of God, dumating ang pagtutuwid ng Diyos sa kanya. Kaya niya nalikha yung awit 51, create in me a clean heart, O God, and restore the joy of my salvation. Take not away your Holy Spirit and restore the joy of my salvation. You see, dito pa lang makikita na natin, we bring burdens, sometimes we bring burdens to ourselves. Ayaw man ng Diyos, etong gusto niya, itong kalooban niya, itong gusto niyang gawin natin para sa Kanya, pero kung ayaw naman natin, gusto natin magsarili, gusto natin masunod, gusto natin tayo ang magmaniobra ng buhay natin, then we get burden to ourselves. Magkakaroon tayo ng burden sa ating sarili. Kung hindi man sa Diyos, palagay ko sa atin. Kaya napakahirap nito mga kapatid kapag ito po ang ating maranasan. Hindi na po sa Diyos ang dahilan ng burden, kundi tayo na po ang dahilan ng burden. Now, how God turned the burdens into blessings. Paano niya ba ito ibinabaling sa pagpapala? Yan ang magandang pag-usapan natin. First, when we cast our burden on Him. Pag ating po ibinigay sa Kanya ang ating burdens. And that is sharing the burdens to the Lord. Amen? Amen. Minsan, hirap na tayo, pagod na tayo. Sa taas ng pride natin, ayaw nating ipagkatiwala sa mga taong nagmamahal sa atin, lalo na sa Panginoon. Sabi ng Psalm 55 verse 22, sabi diyan, cast your burden on the Lord, and He shall sustain you. He shall never permit the righteous to be moved. Tingnan niyo yung salitang cast. Ang katumbas ng salitang cast is to throw out. Throw out. Ito po, pag hinagis ko po sa iyo, mawawala to sa kamay ko. Tama po ba? Pag hinagis ko po to sa iyo, mawawala na to sa kamay ko. Ibig sabihin, nasa iyo na. Yun po ang ibig sabihin nun. Ibigay natin sa Panginoon. Meron pong nagpa-counseling sa akin, sabi ko, bigat po ng problema po ninyo, nahirapan po tayong niyang isolve. Kailangan natin ng tulong ng Panginoon. Ibigay niyo po sa Kanya. Ibinigay niyo po ba sa Kanya yung problema ninyo? Opo, Brad, binigay ko na. Kung binigay mo na, ba't ka pa namang problema? Diba? Kasi binigay mo na eh. Ibig sabihin na nandoon na sa Panginoon ang yung problema. The only thing you can do is to wait patiently or keep on praying or wait patiently kasi binigay mo na sa ang isang indication na tayo po ay nababalisa, natatakot, natataranta, indication po yun na hindi pa ho natin ipapasa. Pasa mo. Amen? Diba? Parang sa ano lang yan eh. Yung sa cellphone natin, yung mga copy, forward. Parang ganun lang yan mga kapatid eh. Ganun din yun, di ba? Minsan may mga jokes sa ano, manggo-good vibes lang mo. Akala mo talaga problema. Pagdating sa dulo, magugulat ka lang. I-copy paste mo para makaganti ka sa iba. Di ba? Mga ganun, no? Pinapasa lang para daw makaganti sa iba. Now, cast your burden unto the Lord. Yun pong ibig sabihin nun. Sometimes, God answer our prayer by taking things away. Sinasagot niya yung dasal natin kung minsan, kinukuha niya, siya ang kumukuha. But sometimes naman, by adding things to us. Opposite ito, magkakabaliktaran ito. Kung minsan ang gagawin ng Diyos, dadagdagan ka ng alin? Ng burden. Yung burden na yun, matcha-challenge sa'yo kung positive ang outlook mo, kung punong-puno ka ng pananampalataya, i-challenge ka ng burden na yon para ikaw ay pagpalain. But ito yung
maganda yung very challenging dito yung pangalawa. Pero yung una, by taking things away. Katulad na sinabi ng Panginoon kay St. Paul, 3 beses ko pinag-pray sarili ko. Yung iba pinag-pray ko, gumagaling. Yung iba pag pinipray ko, sinasagot. Pinagpapala sila. Pero bakit ako nung nagpipray sa sarili ko, hindi gumagaling, pero yung iba pinagpipray ko, gumagaling. Aha. Hindi nga siya pinagaling ng Diyos sa thorn in the flesh niya, pero sabi ng Bible, sumagot ang Diyos, ang biyaya ko ay sapat sa iyong pangangailangan. See? Ang burden binigay sa kanya, hindi para tugunin siya, binigay sa kanya para malaman niya na kahit may burden siya, ang Diyos ay hindi nagkulang, sapat pa rin ang lakas na binibigay sa kanya. Listen. How do you know a person is living by the grace of God? Kapag siya po ay nakatatayo pa sa dami ng problema, pera, trabaho, asawa, kalusugan, pero andiyan pa rin siya, nakatayo pa rin siya, hindi na po kanyang lakas yun. Obserbahan niyo po yan sa buhay ninyo. Pag nakakaya ninyo ang lahat ng trouble sa buhay ninyo, materially, physically, family, health, pero hindi ka sumusuko, hindi ka gumigive up, alamin mo, hindi mo na sariling lakas yun. Ibig sabihin nun, sabi ni Jesus kay St. Paul, ang biyaya ko ay sapat sa iyo dahil kung kailan ka mahina, doon ka lalakas. Yun ang ibig sabihin nun, by adding things to us. God is adding His grace to us so that we can bear the sufferings and trials. Eh pag wala niyan, mahirapan tayo mga kapatid pag wala niyan. See? Minsan, ganyan ang ginagawa ng Diyos. That's what He did for Paul. Burden became benefits. Yung burden ni San Pablo, naging benefits pa sa kanya. Minsan, ang kailangan natin hindi naman talaga minsan material o pera. Minsan kailangan pa natin muna ng lakas. Dahil pag may lakas ka, makakatrabaho ka, magkakapera ka. Pero kung didiretso ka sa pera, minsan hindi yun eh. Di ba? Minsan lakas lang. O ibig sabihin grasya ng Panginoon. Okay? Yun po ang ibig sabihin nun. Jesus feeds the 5,000. Tinan niyo po. Pinakain ng Panginoon ng 5,000. When we cast our burden to the Lord, ito yung una ko anong connection nitong pinakain ni Jesus ang 5,000? Nandoon na sila sa disyerto. Sabi ng mga alagad, Panginoon, pakakainin po natin yan, 5,000 po sila. Ang natitira lamang po dito, 5 tinapay at 2 isda. Sabi ng Panginoon sa kanila, bring them here to me. Dalhin nyo rito sa akin. Ang ibig sabihin ng Panginoon doon ay, ilagay ninyo sa kamay ko. Kasi nasa kamay nila yung 5 tinapay at 2 isda. Nasa kamay nila ang 5 tinapay, 2 isda, nabibigatan sila, ang burden nila, paano magkakasya ang 5 tinapay, 2 isda sa 5,000? Kahit magaling ka sa mathematics, kahit ikaw pinakamahusay mag-budget sa bahay, matuturete ang utak mo. Hindi na to kaya ng mathematician. 5 loaves and 2 fish versus 5,000 men. Hindi pa kasama dito yung mga asawa. Men po, lalaki pa lang ang recorded. Dahil during the time of Jesus, secondary citizen ng mga babae, ang counting lagi lalaki. Hindi pa kasama. Kung isasama yung kanilang mga asawa, pati mga biyanan, pati yung mga kabit, kung may kabit man doon, baka lolobo po sila ng mga 12,000. Joke lang po yun, joke. But Jesus said, bring them here to me. How God turns our burdens into trouble when we cast, when we bring to Him our burdens. Pag binibigay natin sa Kanya. Kayo na malalayo sa pamilya natin, ano nga ba magagawa ninyo pag nakaka-receive kayo ng mga text, messenger, call,
messenger call sa inyong family, may mabibigat na problema, hindi naman pwedeng lumipad kagad. Una, mahal ang ticket, lalo na pag-peak. Pangalawa, hindi ganun kadali magpaalam. Pangatlo, yung time, yung trabaho, baka maapektuhan, hindi ka na makabalik. Ano nga ba gagawin mo? Yung po yung sinasabi, cast your burden unto the Lord. Ibigay mo sa Panginoon. Bakit? Kasi, ang sabi doon, sa Psalm 55 verse 22, and He shall sustain you. Ang pagkabanggit doon po ay, He shall sustain you. Siya ang magpo-provide sa iyo. Amen? Siya ang magpo-provide sa iyo. Pag ibinigay mo sa Panginoon ang problema mo, siya ngayon ang magsusustain sa iyo. Bakit? Parang substitution yan eh. Parang exchange. Binigay mo sa Kanya, dahil ngayon nawalan ka na ngayon ng problema, nasa Kanya na, siya na ngayon ang magbibigay sa iyo ng lakas at buhay. Diba? Yun ang pinakamaganda doon. Pangalawa, if we could live one day at a time. Ano ibig sabihin nito? Kung tayo ay mabubuhay lang ng sapat sa isang araw. Don't you know our lives is one day at a time? Ganyan ang buhay natin, tig-isang araw lang. Sabi ni Mateo 6:34, therefore do not worry about tomorrow, huwag kayong mag-alala sa bukas. Sa sunod na linggo, sa sunod na buwan, ibig sabihin ng tomorrow, yung mga darating na bukas. For tomorrow will worry about itself. Hayaan nyo yung bukas ang mag-alala sa kanyang sarili. Each day, bawat araw, ay sapat na ang mga trouble sa atin. Sapat na yun. Sino nakakaalam ng bukas? Wala. Paano mo malalaman na may bukas? Pag gumising ka ng bukas. Pero pag hindi ka nagising, tulad ng ibang tao, hindi nila alam na may bukas. Bukas, pag nagising po kayo at mag-text tayo sa mga kasamahan natin, totoong may bukas. Oo. Ganun po, yung ibig sabihin niya. Now, kung tayo ay mabubuhay ng sapat na sa isang araw, ang itinuturo kasi sa atin dito ng Panginoon, kung paano tayo mabuhay ng tig-iisang araw, malilesen ang burden natin. Yung iba, iniisip na yung mga bills, mga bayaran, mga pension plan, etc. Ano ba? Security plan, no? Pati yung St. Peter, no? Lahat, ang dami natin iniisip na mga babayarin na hindi pa man nangyayari, hindi pa man dumarating, inuubos na yung lakas mo. Inuubos na yung lakas, yung productivity mo because of worrying about tomorrow. It robs your effectiveness. It robs your skill and ability. May mga taong mahuhusay, magagaling, pero dahil sa sobrang pag-aalala at takot, yung productivity nila bumababa. Mga kapatid, today is reality and tomorrow is not. Right? Today. Ngayon ang totoo. Ang totoo, yung kaninang paggising mo hanggang ngayon, nandiyan ka, nakikinig ka sa akin. Yan ang totoo. Yung bukas, hindi pa yung totoo. Ang gusto ng Panginoon, pagsikapan nating mabuhay sa problema ngayong araw. Yung bukas sa problema, hintayin mo pagising mo, saka mo problemahin. Parang gano'n ang ibig sabihin yun eh. Di ba? Kung may problema ka sa pambayad sa bill, hayaan mo munang ibigay kay Lord, bukas mo na lang problemahin ulit. Tigi-isang araw lang eh. Ang problema kasi baka hindi ka umabot. Namumroblema ka sa katapusan. Sa katapusan, kung mayroong kang babayaran ng bill, namumroblema ka. Ang problema, sa kakaproblema mo, hindi ka umabot ulit ng katapusan. Di ba? Kinuha ka na ni Lord, hindi ka umabot ng katapusan. Bakit
wala ang problema mo. Mga kapatid, tigil isang araw lang eh. Kaya si Jesus may turo sa prayer. Tingnan yung turo ng prayer ni Jesus. Give us today our daily bread. Hindi niya sinabing, this is how you should pray. You pray for a monthly bread. Daily. Ha? Daily yan. Oh, let's say ganito. Nag-pray ka, Lord, bigyan niyo po ako ng pang-isang buwan na blessing. Isang buwan. Baka naman hindi ka na umatin ng Martes at saka Friday. Baka hindi ka na umatin ng ano. Kasi pag binigyan ka ng Diyos ng monthly bread or yearly bread na yan, hindi ka na magkakahirap magdasal eh. Hindi ka na mahirap mag-isip. Hindi ka na mag-e-effort. Bakit? Kasi meron ka pa eh. Kung minsan pinapahintulot ng Diyos na hindi tayo bigyan ng package na gano'n. Kasi para lagi tayong aasa, titiwala sa Kanya. Lord, bigyan niyo po ako ngayong araw na ito. Eh kung isang buwan yan, baka hindi ka mag-pray. Pero kung pang-araw-araw yan, pag-gising mo kinabukasan, hingi ka uli. Panginoon, kailangan ko po ng talino, kailangan ko po ng lakas. O di, nagamit mo ngayong araw, kinabukasan uli, hingi ka uli. Yun po yung sinasabing daily. Hindi yung, Lord, bigyan niyo po ako ng katalinuhan ng pag-isang taon na po. Lalaki ang ulo mo, magkakaroon ka ng hydrocephalus. Amen? And the last, ay, salamat, umabot. Make Jesus your partner in your life. Gawin mo siyang partner sa buhay mo. Bakit kaya binanggit ito ni Jesus? Come to me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest. Bakit pinapalapit ni Jesus itong mga taong itong burden? Hindi ko na shade ng highlight ng yellow. The word burden. Marami kasing burden sa buhay natin. Materially, physically, spiritually, maraming burden. Take my yoke. Alam niyo po yung yoke? Yung po yung kahoy na naka-curve sa liig batok ng kalabaw. And learn from me. Take my yoke. Yung pamatok ng mundo ang bigat eh. Kapag yung gumawa ng yoke ay hindi pitted, nasusugatan yung batok at liig ng kalabaw. Ganyan din eh. Kapag ang mga yoke, pag sinabing yoke, burden, load, dito inilalagay pampabigat. Kapag yung pampabigat natin na problema ay hindi nagtitip sa kakayanan natin, nasusugatan tayo, nasasaktan tayo. Sabi ni Jesus, for my yoke is easy and my burden is light. Yung yoke, pamatok, load o burden ng mundo, ang bigat. Maraming tao ang nasasawi, nagpipail, maraming tao gumigib up. Sabi ni Jesus, hindi ganyan yung pamatok ko. Yung pamatok ko, magaan. Kaya take my yoke, for my yoke is easy and my burden is light. Take my yoke. Ang kahulugan nun sa spiritual na buhay, take my yoke, ang ibig sabihin ni Jesus, makipamatok ka sa akin. Ang ibig sabihin ni Jesus, mag-partner tayong dalawa. Partner tayong dalawa. Kapag ang binubuhat mong timba malaki, container malaki, kapag ikaw ang bumuhat, anong tagilid ng katawan mo, di ba, nakaganyan? Pag dalawa kayong bumubuhat, pantay ng katawan mo, di ba? Ganun ang ibig sabihin nun. Gawin mo siyang partner. Nabibigatan ka? Bakit? Baka wala kang partner. Sabi ng away ng misis sa loob ng pamilya, tahanan, ang hirap sa iyo, hindi mo ako maintindihan. Ibig sabihin, nabibigatan siya. Ang kailangan niya, maintindihan siya para gumaang. Ganun ang buhay eh. Pag merong ka-sharing, may ka-partner, may katimbang, gumagaang. Amen? Pwede naman pagaanin eh. Pero ayaw lang
humanap ng katuwang. Ang Panginoon sabi ni Jesus, "Come to me and take my yoke. Make me your partner and I will give you rest." Bibigyan kita ng kapahingaan. At totoo yan. Pag tayo po ay ang Panginoon ang ginagawa nating katuwang, katimbang, kapartner, gumagang. Nakakita na kayo na nag-aararo na may 3, 4 o 3 baka? Kung isang kalabaw lang at araro,